Sandali lang, itong ICI, no? Kahapon may press conference din sila, girl. At parang may something talaga kay chairman, ano? May something. Good morning po kay Sec Babes Singson. Sec Babes, good morning po sa inyo. Kamusta kayo dyan sa ICI? Anong balita po sa inyo? Kailan? Opo. Opo. Sino kaya ang nagdedesisyon kung sino iimbitahan ng ICI sa kanilang mga ginagawang secret na mga hearing, no? Kasi kahapon, tama naman yung tanong ng taga-media sa kanya. Sa kanya, pag nagmamadali na naman na press conference, nitong si Chairman Andres Reyes, nananong siya, oo, ngayon po nababanggit na at actually, di pa ho natin alam in the light ng revelation ni former AS Bersamin na siya pala'y tinanggal, no? Last to know siya actually. Hindi siya nag-courtesy resignation. Oo, may tumawag lang daw sa kanya na isang malapit na kaibigan na wala sa gobyerno at sinabi sa kanya na kailangan na niyang bumaba sa pwesto. Okay, so Sino yun? Sino man pong kaibigan yun, ang tanong, ano ang sitwasyon ni Amena? Siya rin ba ay tinawagan din ng isang malapit na kaibigan na wala sa gobyerno? Siya ba ay talagang nag-courtesy resignation o tinanggal din siya? Good question. Wala tayong balita dyan. Pero SunWest. Okay. SunWest, ha? Ito ho yun eh. Ito na ho yun. Doon po sa air assets, kaya natin po napag-usapan niyang girl, kasi nga hanggang ngayon po wala pa rin freeze order. Dahil daw, sabi nga di ba ng DOJ, maingat na maingat ang Court of Appeals. Kasi sila sa kanila po hihingi ng freeze order permission eh. Alright? Sila pong magbibigay ng go signal. Hanggang ngayon po sa ipinapangako ni Vince Dizon na kailang pangako na siya. Tagal na, Sec Vince, ano ba Okay. yan? Puro Nakakailang pangako na siya. Hindi pa siya senador. Ang dami niya na pangako. Hoy! Naman! Sec Vince, anyari? Okay? Oo, sabi mo sa amin noon, naalala ko yung sinabi mo Sige po, sige po. Oo, sisiguruhin po Sige. natin yan. Okay. Oo. Kaya unawaan din po natin kung gaano kahirap ngayon ang trabaho po ng DOJ at maging ng Ombudsman, ha? Kasi sabi nga kahapon, ako, 2 ulit kong pinanood yung press con ni Ombudsman Boying para lang talagang sakto. Kasi alam mo, pag medyo bingi-bingi ka na ng kaunti, Kinakailangan ulit-ulitin. Oo. Para lang maiklaro, ano ho. Sabi nga niya, hindi pa pwedeng sabay-sabay yan, mabubulunan tayo. No? Oo. Isa-isa daw po itong paghahain. Okay, fine. No? So, si Zaldico, ang unang sinampahan, right? Opo. Ang Ang tanong- first batch pa lang daw Okay. ito ng marami pang kaso na isasampa sa Okay. kanya. Yun ang sabi nila. And with all due respect, ano po, sa mga mambabata, sabi nga po nila, ito ho yung mga akusasyon pa lamang and prove it ang kanilang hamon. Ang sinasabi daw pong pagsasampa sa mga senador, ano ang latest, Mare? Ay nako pare, ang sabi kahapon ni Ombudsman Boying Remulla, wala pa pala sa preliminary investigation ito. Dadalhin pa lamang nila doon. But they'll make sure na mapi-PI na ito. Na tinanong niya pa nga yata yung isa sa mga staff niya doon, nasa PI na ba? Sumagot, wala pa po. Opo. Oo. Mukha daw pong sisimulan na. And after po ng PI na iyan, tsaka lang po sila magre-recommenda kung ano po ang kaukulang kaso na isasampa sa Ombudsman. Okay, ngayon, puntahan muna po natin tong kaso ni Zaldico Oo. et al. Oo. Okay, so naihain na po ito sa Sandigan Bayan at kahapon po nag-raffle sila. Hindi po ito yung Christmas raffle. Ay, walang panalong washing machine? Walang ganon? Siguro nga ang bulong-bulungan po ng mga nandoon sa Sandigan Bayan. Sama ng timing ngayon, pare. Wala tayong dilihensya rito. Samid ako. Wala tayong dilihensya ngayon. Mainit. Salamat Wala tayong choice dito ngayon kasi... Mainit eh. Okay, mainit ha. Anyway, nag-raffle na po sa iba't ibang mga division sa particular po mga kaso. Okay. Ang sabi po ng Sandigan Bayan, kailangan daw nila ng 10 days. Maximum po naman yon. 10 days para suriin ang inihain na reklamo at kaakibat na mga ebidensya. And in 10 days, they will decide kung, agad-agad bang maglalabas po ng arrest warrant at kaukulan po yung mga Subpoena. petisyon para po doon sa hold departure order and even the cancellation of passport. After 10 days pa. 10 days, okay? So starting today, bilang tayo ng 10 Kasama days. ba weekend? Sa bilang? Sa pagkakaalam ko,
Kasama. So kung kasama weekend, December 1. Kung hindi kasama ang weekend, mga Today and kapatid, yesterday. Okay? So, ang sitwasyon mga kapatid, maghintay po tayo. Maximum yan 10 days. So mga first week of December ang tinitignan natin. Oo. This is involving Saldico. Oo. Alright. Tanong, ano ba ang inihain na kaso ng ombudsman laban dito kay Saldico? Opo. Hindi ko na po ito iisa-isahin pa, mga kapatid, ano po, kasi nga masyado na itong mga numero ng Republic Act, etc. etc. But Yes. basically po, opo, anti-graft ito. Alright? Tsaka Anti-graft law. malversation. Ang Ayan. corruption Oo. and malversation, Malversation. of public funds. Oo. Okay. Ngayon, ang tanong po dito mga kapatid, ano ba ang kaugnayan ni Saldico, particular dito po sa mga kaso sa mga proyekto ng DPWH? Oo. Hindi naman siya as in lantad na parang yung isang congressman ngayon na mamaya din po itutunghayan natin na tinutukoy ng kapwa congressman Oo, na si may Cardiola. buy and sell pa siya, di ba? Oh, hindi, ang ba't hindi dito pre-order? Taray para tayo nag-online shopping. Online shopping, parang order lang ng Okay, iPhone. opo. Pipila ka, pre-order daw. At may pa-blind item si congressman. Ay, oo nga, may dalawa daw cabinet officials. Yung isa lantad na. Oh. May isa pa. Oo, kasi yung isa, Okay, nasabi sige, na mamaya, Oo, okay. eh. Anyway. O baka iba pa ito. Pwede rin naman ganun. Mga kapatid, okay. Ang kaso po dito ni Saldico ay may kaugnayan sa SunWest. Yan, yung pong construction company. Yes. Alright. And definitely po, ngayon, ngingiti-ngiti ang mga depensa rito, mga abogado nitong si Saldico. Tandaan natin, ha? Opo, with all due respect again, ito pong mga inaakusahan dito, pati itong mga bata ngayon, ha, na sinasabing nag-iipon ho ng cash sa kanila pong mga armored van, hindi mo pwedeng maliitin yan sa usapin po ng legal defense kasi yung isa, apo ng dating Supreme Court Chief Justice yan at saka naging Executive Secretary yan, di ba? Sabi nga, ang bait-bait ng batang yan. Nasa mid ka, inom ka nga muna ng tubig. Oo, sige. Okay, ngayon, mga kapatid, SunWest. Alright. Sigurado dito ang depensa ay nag-divest na siya. Ay, nako. Di ba? Lagi yan napapakinggan natin. Wala namang problema. Doon sa Bulacan, itong si Plato, ganun din ang katwiran niya. Nag-divest na ako. Di ba, contractor din ng kanyang pamilya. Meron silang construction company. Itong si Plato, congressman ng Bulacan, nag-divest na ako. Tanong congressman, sino na ngayon ang presidente ng inyong construction company? Si Mrs. ba? Oo. O yung anak. Ako po yung nagtatanong namang congressman. Okay, Aminin ngayon, na niya. divest. Opo. If you also remember, yung pong air assets ni Saldico. May kopya ka ba dyan? Yung air assets niya? Di ba may report na ilang bilyong piso ang halaga ng kanyang air assets, no? 4 na bilyon ba? Ayan, sige, hanapin Opo, ang natin. sinasabi po mga kapatid, Yan. na naman ang depensa Sige, tuloy. Ang sinasabi po mga kapatid sa depensa, ito siya yung kanyang air assets, no? Ang sinasabi po mga kapatid, ng depensa rito, wala namang kaugnayan si Saldico dito sa Misibis Aviation. Yes. Kasi, Nag-divest na rin. tsaka walang direktang kaugnayan dyan. Oo. Dapat tsaka lagi nyo sa bang... korporasyon yan, Bakit nakapangalan. Bakit lagi nyo bang inuugna itong si Saldico? Oo. Dati na mayaman yan. Oo, bago pa siya nag-congressman, mayaman na yan. As a matter of fact, dito nga po sa kanyang pinakahuling video, pastor lang sa kanya itong mga cash na to, di ba? Hindi siya humawak ng pera, ginamit lang ang kanyang mga tauhan para mag-deliver ng pera. Okay, sige. So, i-connect natin ito mamaya sa SunWest kasi nga po, dito ho mga kapatid, mapapatunayan po natin mga kapatid ha, kung gaano ho kahusay dito ang ating prosecutors at gaano ho sila kahanda. Dito po sa kasong ito. Kasi nagmamasid po tayong lahat. Ito po, Zaldico pa lang ito et al. Doon sa mga taga-DPWH, doon po yung nalang kasong pagpapabaya, no? Klarong-klaro na po yun kung bakit ho nagkaroon ng construction na substandard and goes dito po sa mga partikular na lugar. Okay. Mga kapatid, ito pong sinasabi na wala namang kaugnayan sa Misibis Aviation itong si Zaldico. Alam nyo, ang Rappler at ilang pahong mga organisasyon at ilang pahong mga individual, gumawa po dito ng masinsinang pag-aaral
sa mga dokumento hango po sa SEC filing nitong Misibis Air. Alright? Opo. Ito pong Misibis Air, mga kapatid, kung susuriin po natin ang kanya pong mga dokumento, ang sinasabi po sa mga reports, mga kapatid, ang Misibis po, ang pinaka second highest shareholder nito. Ang unang-unang ang pinaka highest shareholder nito ay Misibis Aviation. Okay. Yan ang kanyang first. No? Ang second highest po ay yung pong Misibis Land. Alright. Okay. Pero yung pong Misibis Land, mga kapatid, ay pag-aari po ng asawa ni Saldi na si Maylin. At yung mga anak niyang si Elise at si Eliza. Si Elise ang presidente ng Misibis Aviation. So mga kapatid, yung Misibis Aviation po kung atin pong susuriin yung kanyang mga dokumento, nangangahulugan na hindi man po lantad yung pangalang Zaldico, yung asawa niya Yung asawa, at yung anak. mga anak niya naman, yung pong anak niya mismo ang presidente nung Misibis Aviation. Oo. So, walang kaugnayan si Saldi dyan. Wala siyang beneficial, hindi siyang beneficial owner nito. Oo. Okay. Paano kaya pwede natin gawin sa mga ganyang pagkakataon? Opo, pero minsan mo nang binasa ang provision ng ating batas, ano ba definition ng divestment? Di po ba? So, nagtataka lang tayo ngayon, despite dito po, sa klaro hong mga dokumento, and we give credit po sa Rappler dito, again, at sa ilang pang mga organisasyon at individual na nagsasaliksik. Despite ito pong glaring na na sinasabing hindi maitatanggi, na beneficial owner din po naman itong si Saldico ng Misibis Aviation, kung saan po yung mga modelo na mga helicopter at eroplano yung nabili recently lang, bakit hanggang ngayon wala pa rin pong freeze order sa mga air assets na ito? Oo, kasi nga, hindi daw link kay Zaldico, yun ang sinasabi. Kahit pa sa asawa o sa mga anak niya yan. Yun yung natanong kahapon kay Ombudsman Remulla. Meron bang ebidensya na talagang maglilink kay Zaldico dito sa mga kumpanyang ito? Ang sinasabi ni Ombudsman Remulla, siguro nga napapanahon na para i-revisit nga daw o higpitan ng batas tungkol dito sa mga ganitong klase ng issue. Kasi nga, ginagamit Ginagamit ng mga kongresista, ng mga mambabatas, sa ilang pang taong gobyerno yung word na divestment para makalusot. Di ba? Sa mga korporasyon na clearly naman, kitang-kita natin, hindi sa mambabatas, pero pamilya niya ang nandun. May loophole ba sa batas? O meron bang batas, pare, na magsasabi na kahit hindi sa mambabatas sa kapangalan pero sa pamilya niya ay pupwede siyang masangkot. May ganun ba? Sa Republic Act, mga kapatid, sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, klaro ho naman ang definition ng divestment. At ng relatives. Pwede ba, Mare, pakibasa lang ito? Para ho sa mga nakikinig ngayon, sa mga pangkaraniwang mga manggagawa, hindi ho ito mahirap intindihin. Dapat lang po natin intindihin ito. Nang malinaw. Para ho, pag merong mga nakakapanayam at nagsasabi, nag-divest na ako, sabihin nyo, lol. Sabihin nyo, nek-nek nyo. Sa simulat sa pool, sinungaling na sila. Ano ba ang ibig sabihin ng divestment at yung relatives? Eto Please, na po. basa. Nasusulat, pare, mga kapatid. Divestment is the transfer of title or disposal of interest in property by voluntarily, completely, and actual depriving or dispossessing oneself of his right or title to it in favor of a person or persons other than his spouse and relatives as defined in this act. So, ibig sabihin, ang operative word dyan ay other than? Other than, Maliban sa? Yan, maliban sa asawa o mga kamag-anak as defined nga by this law. Okay. Ano ba ang definition ng kamag-anak o relatives dito ho sa naturang provision ng Ethical Standards Republic Act na ito? Buti na lang dinefine nila ang relatives dito. Anong ibig sabihin? Relatives refers to any
and all persons related to a public official or employee within the fourth civil degree of consanguinity And- or affinity, Yan. including bilas. Bilas. Ano yung bilas? Bilas. Oo, para lang malinaw. Oo, bilas. Kumbaga, O, di ba? Nalito tayo lahat sa bilas. Hindi, Ano yung bilas, guys? Bilas is yung kumbaga, ganito. Oh. Yung asawa mo, Oh. okay? Oo. At saka yung asawa ko magkapatid. Magbilas tayo. Okay. Ayan. Tama. Oo, Yun. oo. No? Tama, Derek. Ano? Yeah. Inso. Sorry, ha. Ano yung inso? Di ba Bulakenyo term yan? At Inso? kasama din po dito ang balae. Yan, okay. Yan. Yun ang bilas, ha? Bilas, inso, at balae. Magbilas tayo kasi yung iyong asawa, asawa ko ko, magkapatid. ayun, magbilas tayo. So, klaro ba? Klarong-klaro. Okay, sige. So, Oo. klarong-klaro, So, ha? pwedeng Ito. gamitin. Dali lang, ha? Pwedeng gamitin ng ombudsman yan. Of course. Oo. Kaya nga. Kaya siguro malakas ang loob kahapon ni Ombudsman Remulla. Pero ang tanong nga dito, yung pagtangkilik ng ating mga kagalang-galang na mga maestrado, di ba? Dito po sa mga ihaharap na ebidensya, patunay, at yung koneksyon nitong taong itong inaakusahan sa mga kumpanya umano na sangkot sa skandalong ito. SunWest. Okay. SunWest, ha? Ito ho yun, Ito na ho yun. Doon po sa air assets, kaya natin po napag-usapan niyang girl, kasi nga hanggang ngayon po wala pa ring freeze order. Dahil daw, sabi nga di ba ng DOJ, maingat na maingat ang Court of Appeals. Kasi sa kanila po hihingi ng freeze order permission Alright? Sila pong magbibigay ng go signal. Hanggang ngayon po sa ipinapangako ni Vince Dizon, nakailang pangako na siya. Tagal na. Seth Baines, ano ba Okay. yan? Puro Nakakailang pangako na siya. Hindi pa siya senador. Ang dami niya na pangako. Hoy! Naman! Seth Baines, anyari? Okay? Oo, sabi mo sa amin noon, naalala ko yung sinabi mo Sige po. Oo, sisiguruhin po Sige. natin yan. Okay. Oo. Anyway, so SunWest, ito tutuloy ko ba to? O Ituloy mo, wag mo kami binibitin. SunWest. Sige SunWest, pala, mga kapatid. tuloy. Okay. Sa SunWest, mga kapatid, sa kanila pong sa kanila pong listahan ng incorporators, no? Wala si Saldi. Okay? Wala siya pangalan sa SunWest. Of course, wala. Pero yung pong mga nakalista na mga shareholders ng SunWest. Oo. Sino to? Sino? Kumbaga po ay mga sister companies ng SunWest ay Oo, sino yan? Eco Ventures, Oh, alright, Eco Ventures. Eco Leisure, Eco Leisure. and Eco Utility. Oh, sister company. Sino may-ari? At ang may-ari nito, mga kapatid, na meron po namang financial transactions then with SunWest Oo. ay kumpanyang pag-aari Nino? ng pamilya ni Zaldico. Anak ka ng boom! Anak ka ng Anak ka ng boom! Ako, nagsimula tayo sa PI, Preliminary Investigation. okay. Nakaka-PI talaga. Okay. Oo. Nakaka-PI talaga. So girl, Nakaka-PI. dyan lang ho tayo muna ngayon. Kasi po, sige, so ito ho yung kasong isa ng panila and we really look forward na mabigat ang mga ebidensyang ihahain ng ombudsman para magsimula na po ito. Kasi nga, sabi nga, huwag daw tayo masyado mainip. Yeah. Oo. Kasi after this one, sino pa? May Diba? susunod pa. Ngayon, eto. Uy! Doon po sa inilabas ni Saldi na picture ng mga male-maleta, may kotse. Oh. Di ba sa pagitan nito? Sa gitna ho ng mga kotse mamahalin. Oo. Okay. May isang kotse doon, sabi ko nga sa'yo, $300,000 ang presyo niyan. Kung bibili mo sa Amerika, meron dong merong conduction sticker. Oo. Okay. And then yung coaching yon ay Maserati. Na ang modelo po, mga kapatid, ay yung 30-something. Oo. Anyway, nawala lang po Oo. sa aking isipan. Oo. Okay. Alin dyan? Okay. Kasi nga po, ngayon, Oo. ito patikim lang ito. Mamaya po ang ating full details dito sa Oo, ating pong after ng ating Nandito balitaan. na po tayo sa mga luggage ni Zaldico pero hindi po siya. Ayaw po ng abogado Ayun, na ayun, tawagin ayun, na oh, bagman, ha? ayun, oh, meron, Ayan, oo. may Ano conduction eh, sticker. L yung nakalagay, Okay, ano? okay. Oo. Okay. Ngayon, kasi po yung akin nabanggit dati, kaya ang lakas ng loob nitong mga responsable sa smuggling ng Diskaya cars at ilang pang mga sasakyan
na naiparirehistro sa LTO, ha? Kasi meron silang backer, meron silang padrino, meron silang protektor. Eh yung protektor ngayon, alaws na. So ngayon mga kapatid, kumbaga nabuhayan ng loob itong mga taga DOTR. So iniisa-isa na ito. Iyang record niyan, binura. Yung kotse na yon, katabi Binura. ng luggage na nilabas si Zaldi. Binura ang record. So nabura na ba? Ayan, ngayon mga kapatid, sino ho ang nagbura? So nabura. At ang nagburang ito, mga kapatid, ay siya ho naman ding responsable kung susuriin mo ang lahat halos sa particular pong time frame na nakapagparehistro ng smuggled na mga mamahaling auto. At maliban dyan, but wait, there's more. Kaya po, tutunghayan natin. Ang isang modus ngayon kung saan po marami na ho nabibiktima na mga kababayan nating bumibili ng segunda mano at maging mga bangkong nagpapautang sa mga karlo. Yan ang inyong aabangan mamaya sa ating pong programang Gabi ng Lagim. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Senator Ping nung kausap natin siya. Pagka Ay, daw ang nako, isang baby bagay, girl, pag ang isang bagay na mali, ginawa mo daw ng paulit-ulit, it will catch up with you Alright. eventually. Yun ang sabi niya. Alam dahilan ng kanila pong paglabas ng pera. Yung pong talaga naman tong gobyernong ito, ha? Nung pong by the hundreds of millions, okay lang po sa inyo. Wala kayong kinwestiyon, ha? Ngayon po, itong mga na naman po tinatamaan dito, yung mga maliliit na mga Pilipino na mga negosyante na ang galaw sa mundo'y patas. Ang laging biktima, yung mga parang sa mga negosyante, sa mga taxpayers po, yung mga regular na nagbabayad, yung pang hinaharas nitong mga taga-BIR. Oo. Sila pa ang lagi pong... Laging may letter. Oo. May Hindi po ba? panakot Pero po lagi. yung itong mga kitang-kita na ngayon, ano ha? Oh, yung malalaki. Oo. Ay Oo. nako. Yung malalaki ang kinita, the Lagi po kickback. ang pobre ang pangkaraniwang Pilipino po lagi ang biktima po ng government incompetence. Well, ikaw ay nasa bayan na kung tawagin nga ay Pilipinas. O sige, ito tuloy pa. mo na yan, girl. Sorry po. At talagang nakakainis lang. Sandali lang, itong ICI, no? Kahapon may press conference din sila, girl. At parang may something talaga kay chairman, ano? May something. Good morning po kay Sec Babes Singson. Sec Babes, good morning po sa inyo. Kamusta kayo dyan sa ICI? Anong balita po sa inyo? Kailan? Opo. Opo. Sino kaya ang nagdedesisyon kung sino iimbitahan ng ICI sa kanilang mga ginagawang secret na mga hearing, no? Kasi kahapon, tama naman yung tanong ng taga-media sa kanya. Sa kanya pag nagmamadali na naman na press conference nitong si Chairman Andres Reyes. Nananong siya, oo, ngayon po nababanggit na at actually, di pa ho natin alam in the light ng revelation ni former AS Bersamin na siya pala'y tinanggal, no? Last to know siya actually. Hindi siya nag-courtesy resignation. Oo, may tumawag lang daw sa kanya na isang malapit na kaibigan na wala sa gobyerno at sinabi sa kanya Oo. na kailangan na niyang bumaba sa pwesto. Okay, so Sino yun? Sino man pong kaibigan yun, ang tanong, ano ang sitwasyon ni Amena? Siya rin ba ay tinawagan din ng isang malapit na kaibigan na wala sa gobyerno? Siya ba ay talagang nag-courtesy resignation o tinanggal din siya? Good question. Wala tayong balita dyan. Pero ito nga pong balita ngayon na nababanggit na itong mga pangalan po ng mga taong ito, hindi ba ho, sana marapat lang po, with all due respect, tawagin po sila at alamin, no? Dito po sa mga aligasyon ngayon, nitong mga insertions na ito, di po ba? Tinanong siya, sabi, oo, inyo ho bang iimbitahan na si dating DBM Secretary Amena Pangandaman? Sagot po ni Reyes, no, we would like to talk to the new one. Toink. Oo, yung new one dahil tatanong daw nila about the budget process. Si DBMOIC daw ang i-invite. Ako din gusto ko tumambling nung narinig ko yun. Kahapon po napanood ko itong bahaging ito ng press conference. Sabi ko ho, ako naman chairman, di po ba? Ang gusto ho ninyong imbitahan itong bago para ho kayo pagpapaliwanagan sa budget process.
Ako naman, Chairman, I mean, with all due respect, sir, ha, pero ako sa akin po dito, mukha ho talaga may something. May something dito ho sa ICI na ito. Kasi pati po yung mga nabanggit, itong sila Adrian Bersamin, itong sila Trigive, yung isa pa, yung Ngu. Oh, Maynard Ngu. Oo, itong mga to, ni minsan, wala tayong napakinggan na ito'y kanilang balak hong imbitahan. Anyway, sige po, wag natin ubusin po itong ating real talk time para po pag-usapan yung something na yan sa ICI. But there's really something. There's alam mo yun? something. There's really something. Oo. Okay. Anyway, so anong kamong kanina? Sinasabi mo? Yung, di ba, napag-uusapan natin yung Hermes, yung mga Chanel, yung mga Prada, nagkakabanggitan tayo dito. Napag-usapan natin ng pahapyaw na, eto nga mga kapatid, ito pong isang grupo na distributor ng mga high-end Isang luxury kumpanya, no? group. Na Sila po meron isang silang kumpanya. may mga sila. Sila ang distributor ng high-end brands Okay. katulad ng Hermes, Bottega, Veneta, Cartier, Givenchy, Burberry at kung ano-ano pa. Nakaranas daw po sila ng 65% na pagbagsak sa kanilang kita nitong third quarter ng taong 2025. Okay. Oo, kasabay ng pagbaba daw ng demand sa luxury goods habang umiinit itong investigasyon sa corruption scandal. Oo, ito pong Tantoco Run Company sa Philippine Stock Exchange bumagsak po sa 188.1 million pesos ang earnings mula July until September this year kumpara sa 537.2 million na kinita last year. Okay. So madsad po, hindi lang, obviously, bumaba yung kita. may effect ito pong flood control scandal. Yes. May effect po yung mga nagyayabang sa social media ng kung ano-anong mga luxury items na napulaan ng mga netizens, right? Oo, at hindi lang yon. Napapansin natin ngayon, di ko alam kung ako lang kasi ang aking manong Ted dito, si Boy, wala naman tong social media. Pero di nyo ba napapansin? Oo. Tong mga tao connected sa mga taong gobyerno or even the government officials na dati pala flaunt ng kanilang lifestyle at ng mga pinagsasaping at binibili nila. Okay. Napansin nyo ba nung nagsimula yung investigation sa flood control? Humupa ang postings. Opo. Hindi na pala suot ng mga jamons. Hindi na pala post sa mga bag na mamahalin. Hindi At sa na mga- nagpapakita kung sa sila Yung mga nagbabakasyon. Richard Mille nila at saka yung mga patek na mga relo, di ba? Oo. Alam mo ba na itong mga tindahan po ng mga luxury items na ito ay pwede rin pong maging hugasan ng nakaw na pera, ng nakaw na yaman kasi they buy it in cash. Okay? Opo. Cash. Pag bumili ka ng cash, yung produkto na binili doon, pwede na ho nilang isalya yan na mas murang halaga sa ilang mga mahihilig po sa ganyang mga uri ng items. Isa po yan sa mga hugasan ng mga magnanakaw. Kasi ganun po eh. Kaya pag pinag-usapan natin ng DOTR, ganun din pong katanungan. Sino ba mga backer ng mga nandidiyan? Diba? Sa iba pong mga departamento rin ganun din. Paano ka ba napunta dyan? Okay? So ngayon mga kapatid, dito po sa LTO, good morning sa iyo, Vigor Mendoza. Eto na. Dito po sa LTO na ito mga kapatid, nagkakaroon ngayon ng pagkukumahog ang pamunuan na i-preserve ang mga files nila. Okay? Pangalagaan, para sa DPWH, di ba, girl? Nagkaroon ng attempt na linisin ang mga records. Bakit? Kasi noong pa man po sinasabi na meron diyang sindikato. May auction ngayon ng mga Diskaya cars. Merong smuggled, di ba, na sasakyan, wala pa ring smuggler. Yung Frebel na yan, noong pa binabanggit yung pangalan na yan, pati yung isa hong, di ba, sa gray market na yan. Oo, hanggang ngayon wala pa rin po ang customs. Tanong, may mga plate number na yan, di ba? So nairehistro sa LTO. Tanong, meron na bang investigasyon sa LTO? Natukoy na ba nila
kung sino po ang nasa likod ng pagpaparehistro sa mga smuggled na sasakyan na ito. Earlier today, girl, nabanggit ko na yung pong viral photo na inilabas nitong si Zaldico kung saan nandun yung mga maleta na hindi ho naman natin po alam din. Basically, kung ang laman ba ay pera, di ba? Kasi nga, maleta lang eh. Sana nga po nagbigay ng sample, no? Oo, binuksan yung maleta. Na talagang pera ang laman. Oo. Pero di ba may kotse doon, yung mamahalin po ng Maserati? Oo. Opo. Binura ang record nun. Mayroon siyang conduction sticker. So may nagbubura ng mga records. Kasi ngayon, iniisa-isa na itong mga sasakyan na ito na ipinasok ng Frebel at iba pa. Oo, sa pagsusuri nga kung bakit ba ito nairehistro. Bakit nakalusot? Opo. Oo. Sino ho ba ang nagrehistro nito? Saan ba ito nirehistro? Oo. Aminin kaya ni Vigor Mendoza na may report na kung saan ang sentro ng pagpaparehistro ng mga smuggled luxury vehicles? At tinanggap ng opisina niya ang report na ito. Noon pa tayong tatanong sa kanya, di ba? Naalala ho ninyo? Iimbestigahan, na float, etc. na hindi man pala nangyari. So aaminin kaya ni Vigor Mendoza na matagal nang may report pero hindi niya inaksyonan. Ha? Ako po'y nagtatanong, ha? Okay. Ako'y nagulat naman sa iyong pagtatanong. Oo. Opo. Kasi ang usapin dito is that bakit ang lakas ng loob? Di ba? Ng mga taong ito na kumbaga may tagapasok, hindi makakarating sa garahe ng mga diskaya ang mga mamahaling kotseng ito kung hindi dumaan sa port. Di ba? Na hindi dumaan sa customs. Tama. Tama. Kung alangan namang may genie, bigla na lang umapir sa kanilang garahe. Hindi ba, baby girl? Oo, ano lumangoy ba yung yung sasakyan papunta sa garahe ng mga diskaya? And then, Tsaka ang weird pa dito, ang diskaya ang laging sasabihang mapaparusahan. Hindi naman sila ang in nag-import. fairness, yung pong good faith buyer, di ba, nabebentahan mo nito at bibigyan mo ng totoo ORCR Yan. galing sa LTO. Pag nagtanong ka, duties paid na ba ito? Sabihin Okay sa'yo, na ba kaya lahat? nga na-rehisto yan. Pag malinis. binili mo, ngayon, ikaw ang sasalakayin ng customs. Ikaw na bumili. Ikaw ang guguluhin. Oo. Ikaw ang kakasuhan na wala kang kaalam-alam. Hindi ba ikaw nag-import? Opo, di po ba? Kaya ngayon, baksak ang benta ng gray market eh. Ha? Kasi kasi ang gray market mga kapatid, dalawang bagay lang yan eh. Oh. Okay? Yung gray market na pwede po mag-import kasi hindi available yung mga otong gusto ng mga mahihilig sa mamahaling auto, hindi available locally. Pero Gusto ng ang auto na totoo mamahalin pero ang ayaw totoo, magbayad ng tax. at ang totoo po na ganyan ang negosyo na legal, bayad ka ng karampatan tax. Yun na nga. Okay. Oo. Pero yung iba po naman na available dito kasi may mga dealer dito, bakit pa may gray market? Kasi nga, dinaya yung tax. Ayaw Hindi ba? magbayad ng tax pero gustong mag-drive ng luxury car. In other words, Oo. gustong magyabang, Oo. ayaw naman magbayad ng tax. Correct. Tama? So, bayad ka yabang tax, di ba? Gusto mo magmaneho ng pinakamamahal na Bugatti? Bayad ka Bugatti ng tax. Chiron? O, di ba? Oo. Girl, sa mga kapatid, sa ngayon, ang tanong dito is bakit ba ang lakas ng loob? Kasi nga nabanggit ko kanina na kadalasan sa gobyerno, yung mga nandidi nakaupo, hindi naman siya na-appoint eh. Nang dahil sa kanyang competence and integrity, kung hindi dahil sa kapit, dahil sa backer. O di ba? Noon pa sinasabi na ganito na ang kalakaran, iniulat na yan na ito ang responsable, pero hindi matanggal-tanggal, hindi maalis-alis, tinutulugan, pinapatay ang mga reports kasi nga kinakailangan manatili siya sa pwesto kasi dahil ba sa mabait na bata ito? Kinakailangan siya manatili sa pwesto kasi, ano isipin natin? Kasi may remittance siya. Oh. Doon sa mga padrino niya na protektor niya. Halimbawa, ang pagtansya po hango sa ating pong mga impormasyon. Source, oo. 2,000 more or less na. Ang so far po record nitong mga
in a particular time, yung mga inismuggle na mamahaling sasakyan, sa 100,000 piso na lagay para po sa totoong ORCR nito. 100,000. Kasi sa customs, iba doon. Kasi kung ang babayaran mong buwis ay 20 million, 15 million, or 10 million sa isang kotse, bayad ka ng 1 million para sa lahat na, ay good ka na. Even 2 million, good ka na. 3 million, good ka na. Ganun. Opo. Kasi nga, sa halip na 10 million, 3 million babayaran mong tax, okay ka na. 2 milyon na lang. Hindi tax actually, kundi lagay sa mga taong magpoproseso. Oo. Kung yan po'y tigi 100,000 piso sa 2,000 kotse, that's 200 million kaagad. You know what I'm saying? I know what you're saying. Okay? So, ngayon mga kapatid, bakit hindi magalaw-galaw? Ito sinasabi nila na responsable dito. Kasi nga, traceable kung saan ang epicenter. Parang lindol Kung saan ang ground zero ng pagpaparehistro ng mga smuggled na mamahaling sasakyan. At ngayon, may hawak ako dito na rekomendasyon na mismo at sinasabi, mga bossing, panahon na para tanggalin natin tong taong ito. Kasi hanggat nandidiyan yan, nagbubura ng records na eh. Pilit pong tinatago yung trace para ho maiugnay sa kanila. Hindi mo maitatago yan. As a matter of fact, eto, mga kapatid, kung kayo po'y pamilyar sa talon na modus sa mga binebentang sasakyan, narinig mo na ba yun? Patalon? Oo, talon ka. Yan ba yung bibilin mo dun sa dealer, tapos ikaw, di mo na mababayaran, mahirapan ka ibenta. Yung talon, na modus at atin itong iuugnay sa aking binabanggit kanina. O ngayon, pwede pa bang palakasan padrino dito? Kasi daw po sinasabing padrino, nasama ngayon dito po sa sinasabing isinasangkot sa skandalong ito. O di ba? Babalikan ko yan talon na modus na yan bilang pagbibigay babala sa lahat sa inyo kung binebentahan kayo ng mga segunda manong sasakyan. At bibigay sa inyo ng mga original na mga ORCR at mas murang dihama. Abangan nyo po ang modus na ito at kung paano po ang dapat nyong gawin. Chattel mortgage, narinig mo na yon, di ba? Ano ba ang ibig sabihin ng chattel mortgage? Ngayon, kapag kayo po ay dito good morning po sa ating mga kaibigan sa Toyota. Good morning! Toyota Otis, Toyota Alabang, sa lahat po ng mga Toyota branches, no? Dito po ang record, ang may pinakamarami ay ito pong auto financing ng Toyota. Toyota financing, ang may pinakamarami po dito na problema nila ngayon. Kasi nga din po, sa usapin po, kanya-kanya ho sila dyan na kumbaga credit investigation. Ito naman po ay hindi po sa pagsira doon sa kumpanya, kumbaga, kung hindi po yung biktima, kumbaga nabibiktima. Kasi po mga kapatid, kung kayo ay mag-auto loan, mag-auto loan ka. Okay. Pag nag-auto loan ka, yung iyong kotse, matapos mong bayaran ang kaukulang equity niyan, pag kinuha mo na yung kotse mo, ang ORCR niyan ay photocopy lamang. Yung ORCR, nakapangalan sa'yo, yes. Pero meron siyang encumbrance doon po sa Certificate of Registration. Ibig sabihin, ito ay hindi pa bayad. Correct. Okay? Yes, makukuha mo lamang yung ORCR na wala pong encumbrance kapag fully paid ka na. Correct, tama? Correct. Okay. Sanay na sanay ang mga naglo-loan dyan. Correct. Correct na correct. Hindi ho kasalanan ng mag-loan para sa Naman. mga tao pong nagsisipag para magkaroon ng sariling auto. Oo naman, ang hirap mag-commute, Yes, no? kaya nga din po, salamat po sa mga Toyota financing, sa mga Yes. bangko na nagpapautang. Correct. Kaso lang po, nabibiktima rin sila dito. Na mga Again, ang sa akin po umuutang. dito, Oo. biktima po itong financing na ito eh. Oo. Bakit? Kasi nga po mga kapatid, no? Yung pong modus ng nakautang ka ng auto, okay, at wala ka namang balak talagang bayaran, gusto mo kaagad ibenta. Hanggat presko pa yung auto, bebenta mo. So anong kailangan mo para mo siya maibenta? Doon sa buyer na good faith o dealer din po ng mga segunda mano. So hihingian ka ng ORCR. Hindi po ba?
Alright. So, paano ka makakakuha ng original na ORCR nang walang encumbrance? Oo. Paano? So, tatalon ka mga kapatid, di ba? Sa proseso. Magbibigay po ng fake na release mortgage. Magbibigay mga kapatid ng fake na payment doon po sa pinag-utangan po ng kotse. Okay? And then mga kapatid, wala itong HPG clearance. Kasi usually po, ang mga yan, hihingian ka pa ng HPG clearance. So, ibig sabihin, tatalon sa proseso at merong magpoproseso sa isang LTO district office. Yun ang talon. Okay? Ngayon, kapag nakakuha na po ng ORCR na original, pero ang lahat ng mga dokumentong isinumite ay fake, pwede mo nang ibenta yan ngayon sa kung sino man pong unsuspecting buyer, pati yung mga car dealers po na segunda mano. So kapag hawak mo na yan, ang tingin mo, ang mura naman nito. Kasi nagmamadali kami ni Mrs. Kasi si Mrs. mag-a-abroad, kailangan ng ganito. Madalas. Hindi ito yung yung salo, di ba may ganun din? May ganun. Saluhin mo na yung para saluhin mo yung monthly. Saluhin mo na yung monthly. Ito hindi lumalabas na yung kotse, akin na, wala ka nang babayarang monthly, bilhin mo yung kotse ko, segunda mano. Diba? So ikaw naman, may engganyo kasi, ang mura naman nito. Meron nga daw Land Cruiser eh. Yes, okay. Ngayon, ito ang tanong. Saan na naman nila pinaggagawa ito? Itong talon modus na ito, marami na po nakabili. Nung nabili mo na, tituwan-tuwa ka. Pa-bless pa kayo ng pamilya mo. Punta ka pa sa simbahan, di ba? Nag-picture pa First kayo. car mo. Oo. Di ba? Nag-post ka sa social media. Nag-post ka pa sa social Salamat, media. meron na po kami Oo. kotse. Ngayon, Pinagirapan namin. Ngayon, after a month or two, eto na bangko. Eto na yung bangko at HPG. Tao po, yun hubang kotse sa labas ng inyong bahay sa inyo? Ay opo. Saan nyo po nabili yan? Ito po, meron po akong dalang dokumento. Nilabas lahat. Ito po, opo. Oo. Sa totoo lang po, itatransfer na po namin to kasi meron na kami deed of sale, etc. Sandali lang po. Hinahabol po ng bangko yan eh. Aroy. Bakit po? Kasi hindi pa pinapayaran ng umutang yan eh. Oo. Yan ang talon. Diba? Kinikilabutan ako habang kinikwento ko ito. Kaya nilang gawin yan. At sa LTO, na-discover nila kung gaano karami ang talon na kaso. Ngayon, sino ang nasa likod nito? The Who.